na mo? Oo, pare. Kakatapos lang ng panganay ko. Buti na nga lang, nakapagpatapos na ng isa. Congrats, pare. Salamat. Ako din yung panganay ko, kakagraduate lang last year eh. Mahirap yung lumalaki yung mga anak natin nang hindi natin nakikita o nakakasama. Hindi kasi natin alam kung paano pinalaki. Alam mo, totoo yan, pare. Kaya ako, uwing-uwi na rin ako ng Pilipinas. Ako din. Uwi na ako pero kailangan talagang kumayod pa eh. Meron pa akong bunsong pinag-aaral eh. Pero di ba graduating na rin yan? Mukhang hindi pa eh. May bagsak na naman daw eh. Yung bunso ko naman, hirap sa engineering. Makakauwi lang ako pagka nakatapos na si Joel. Mukha kang kailangan kulit na mag-renew ng contract eh. Pero yung panganay mo, nakatapos na. Baka pwedeng matulungan yung kapatid niya sa pag-aaral. Kauumpisa pa lang ni Jessa sa trabaho niya eh. Saka, responsibilidad ko naman yung pag-aralin yung mga anak ko. Ayoko naman ipasa kay Jessa yun. Sana dumating din yung panahon na makita kong umakyat sa entablado si Joel. Yun lang ang maipagmamalaki ko bilang isang ama. Yung mabigyan sila ng maayos na edukasyon. Oo nga, pare. Yun na lang ang konsuelo sa lahat ng hirap natin dito. Teka, kailan ka huling umuwi ng Pilipinas? 3 taon na nung huli kong umuwi. 15 years na rin ako abroad. Nung una sa Canada, tapos sa Iraq. Itong pangatlo sa Europa. Kakapagod na rin talagang magmanayaw eh. Pero kailangan kumayod para sa mga anak ko. Tagal na rin pala, no? Uy! Mahigit 6% ng mga OFW o halos 150,000 ang nagtatrabaho sa Europa. Isa na rito si June ng Netherlands. Na noong maagang namatay ang asawa, ay nagpa siyang mangibang bansa para sa kanyang pamilya. Sa 15 taong pagkatrabaho ni June bilang driver, kabisado na raw niya ang bawat daan at bawat liko sa makikipot na kalye sa Europa. Habang naliligaw naman siya kung saan ang daan tungo sa puso ng mga anak niyang lumaking malayo ang loob sa kanya. Wees blij dat je maar licht verwond bent. En alles wordt betaald door de verzekering. I'm very sorry, sir. This will not happen again. I promise you, I will be more careful next time, sir. Er komt geen volgende keer. Kunt u deze papieren tekenen voor uw salaris van deze maand en uw ontslagvergoeding? Sir, you're firing me? I need to work, sir. I can still work, sir. Please. Uw contract wordt niet verlengd. Yes, sir. Please, it's accident, sir. I can still work. U bent niet fit genoeg. U moet op pensioen. Het spijt me zozeer. Oh, so mamaya dumiretso ka na lang dito sa bahay pagkatapos ng gimmick natin. Naku, hindi pwede, babe. Baka makahalata sila, mama. Lagi na lang daw ako may group study. Eh, grupo naman talaga tayo lumalabas eh. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan. Joel! Joel! Bilis! Halika! Sige, mamaya na. Love you. Sige. Bye. Ay! Basta. Okay naman. Di ko alam na ngayon pala dating niyo, hindi man lang kayo tumawag. Di ko... Biglaan kasi ng lahat eh. Tsaka para ma-surprise natin kayo. Kailan balik mo? Kailan alis mo ulit? Joel, ano ka ba? Kararating lang ng tatay mo eh.
May mga pasalubong ako para sa inyo. Sige, buksan mo na. Tingnan natin. Ate, si Jessa, nasaan nga ba? Ay, hindi pa umuwi. Kahapon pa umalis. Sub-sub yun sa trabaho. O yan, pinili ko para sa'yo talaga yan. Gusto mo ba? Labas na lang kaya tayo mamaya. Doon tayo kay Pedring. Di ba masarap doon? Paborito mo yun eh, di ba? Tagal lang sarado yun. Malalaman yun kung hindi kayo bihira lang nandito. Ganun ba? Di ba, Ali, dito na lang sa bahay. Magluluto ako ng paborito mo, kare-kare. Kailan ko naging paborito yun? Inalis na ako. Uy, kararating lang ng tatay mo. Saan ka pupunta, Joel? Ngayon mo na. Nasaan na ba yung dalawa? Gabi-gabi na. Ganyan yung dalawang yan. Minsan nga yan si Joel, alas 12 na ng gabi, aalis pa pagka Sabado. Si Desa naman, uwi lang yan dito para magpalit ng damit, tapos aalis uli. Ganun ba? Chang, Desa, Anak, kailan po kayo dumating? kaninang maga lang. kanina pa kita tinatawagan, di ka sumasagot sa tawag ko. Sorry, Chang, kasi busy po sa opisina eh. Alika, kain na tayo. Nagluto ako ng hapunan, no? Sigurado ko, na-miss nyo rin ang luto ko, ano? Hindi na, matutulog na lang po ako. Sige na, anak. Sumubo ka lang ng konti. Hindi, salamat na lang po. Ma, Oh, nandito na pala si Joel. Tama-tama, kompleto na tayo. Hoy, ikaw! Ano ginawa mo sa laptop ko? Ano nang ginawa? Anong ginawa ko sa laptop ko? Anong ginawa mo sa laptop ko? Nung ako yung gagamit, hindi ko na mabuksan. Ba't nagagalit ka agad sa akin? Sigurado ka bang ako may kagagawa nun? Eh kung ano-ano kasi dina-download mong videos. Umayos ka, wala akong ginagawa dyan sa mga... Ano umayos ka? Ikaw respetuhin mo ako, ah. Wala akong ginagawa sa laptop mo. Ako na naman sisisihin mo kagad. Eh ikaw lang naman gumagamit nun, di ba? tama na. Bibili na lang din ng bagong laptop. O yun, ayos, meron kang bago, ako wala. At talagang gaganyan ka pa. Wala ka kasing kwenta. Di ba bagsak ka palagi? O tapos may kick-out ka pa, di ba? Uy, yabang mo ha? Ano, porkit kumikita ka na, ganyan ka na? Uy, tama na. Tigilan niyo muna yan. Minsan lang nandito yung tatay niyo, tapos ganyan kayo. Upo. Kakain tayo. Upo kayo. Ang totoo niyan, hindi na ako aalis. Dito na lang ako. Magsasama-sama na tayo ulit. So, hindi na kayo babalik doon? Hindi na. Eh, paano yung pag-aaral niya? Sa akin na naman. Ako na naman sasalutay. Eh, gusto ko makaipon para sa sarili ko. Ano, mapupunta na naman sa kanya? Yan ang iniisip ko dito eh. Sandali lang. Di ba kayo masaya na nandito ang tatay niyo? Sige, kumain na tayo. Pagod na talaga ako. Good night. Joel, totoo bang masisipa ka sa eskwela? Anak, kakausapin sana kita tungkol sa... Kailan ka pa natuto magbisyo? Dito mo lang ginagastos yung pera pinadadala ko sa'yo, no? Minsan lang naman eh, akin na yan. Anong minsan? Loko-loko ka. Alam mo ba kung tinuloy-tuloy mo yan, darating ang panahon na sisingilin ang katawan mo, pagtanda mo. Ano naman, balik mo na sa akin yan. Hoy, habang nandito ko, itatama ko yung ugali mong patakon. Wow, ha? Talagang sa'yo manggagaling yung ganun, ha? Oh, basta-basta ka, hasta bilang tatay, lagi ka namang wala. Paano mo gagawin yun? Hoy! Ikaw, kung magsalita ka, o saan ka pupunta? Sa impyerno. Hoy! Joel! Bumalik ka rin na!
Masyadong bata to. Papa, saan po kayo pupunta? Huwag niyo po kami iiwan. Kailangan umalis ni Papa. Kasi si Mama nasa heaven na eh. Kailangan kasi doble kayod si Papa. Babalik din agad ako. Mamimiss ko kayo. Hindi po ba makakauwi si Papa? Nagtatrabaho pa kasi ang papa mo. Hindi siya pwedeng umuwi agad eh. Pero pwede naman siya mag-long distance sa telepono. Pa, kami ang nag-champion. Sayang pa. Sana napanood mo yung game namin kanina. Pa, graduation ko na next week. Makakauwi ka ba? Pasensya na, anak. Hindi ako pinayagan ng amo ko makauwi. Ano ginagawa mo dyan? Tinitingnan ko lang ang mga pictures ni Desa at ni Joel. Buti nailigtas yung mga yan nung magbaha rito eh. Ate, ba't ganun? Parang hindi ko nakilala yung mga anak ko. Nagbago na kasi yung panahon eh. Tumatanda na yung mga anak mo. Tsaka iba na yung ugali nila mula nung iwan mo sila. Baka rin hindi sila sanay na nandito ka. Kaya maging mas mapasensya ka na sa kanila. Gagawin ko ang lahat para mapalapit ulit sa kanila. Pa, Oh! Sabado ka na, may pasok ba? may shoot eh. Ah, Yung pambili po pala ng laptop. ako nga pala, no? Magkano yan? 60,000. 60? Opo. Wala bang mas mura doon? Wala eh. Yun lang kasi yung gusto kong brand eh. Kumain ka muna. Hindi na, late na kasi ako eh. O sige, uwi ka maaga, ha? Oh, Joel. Ay, pa kita hinihintay eh. Saan ka ba galing? Tika, laro muna tayo. Alam ko kahit champion ka eh, tatalunin kita eh. Pa-soft drinks ang matatalo, ha? May kasama. Sino kasama mo? Hello po. Pa, si Marie, girlfriend ko. Ah. Busy pa. O, halika. Laro muna tayo. Sige lang, may sabihin kami pa eh. Ano yan? Nagtanang kami, buntis. Sige nga, Joel. Anong balak mo sa magiging pamilya mo, ha? Paano mo sila bubuhayin? Ni hindi ka pa nga graduate. Wala ka pa trabaho. Kaya nga maghahanap eh. Eh, paano ang magulang niya? Ha? Ganun na lang yun? Itatago mo siya dito? Iuwi natin si Marie ngayon mismo. Hindi. Dito lang siya. Anong dito lang siya? Pananagutan ko siya. Ay di, palagutan mo. Sa tamang paraan. Kaya nga dito lang siya eh. Kasi alam ko na kapag binalik ko siya doon, ilalayo siya sa akin. Hindi ko siya abandonahin katulad ng ginawa mo sa amin ni Jessa. Wala ka pa dyan! Hoy, umayos ka sa pananalita mo, ha? Nagtiis ako sa lahat ng hirap sa ibang bansa para magkaroon kayo ng magandang buhay. Hindi ko iiwan si Marie tsaka yung magiging anak namin. Hindi ako tutulad sa'yo. Okay na.
Marie, Po. sa susunod, hugasan mo yung pinagkainan mo, ha? Wala kang yaya dito na susundan ng lahat ng kalat mo. Opo. Bakit ngayon ka lang? Eh, napaka-arte kasi ng kliyente namin kanina. Biruin mo, product shot lang, naka-take 57 kami. Eh, tapos yung model pa namin, parang tunog parang natipos eh. Eh, kaya ngayon, kailangan ko humanap ng voice talent para i-dub lahat ng lines niya. Siya, magpahinga ka na muna. Yun na. Sino ka? Si Marie, girlfriend ni Joel. Damit ko yan ah. Teka. Damit ko yan eh. Hubarin mo yan. Pasensya ka na ah. Kasi yung mga damit na dala ko, naubos ko na, nagamit ko na lahat eh. Sabi ni Joel, iramin ko daw muna yung sa'yo. Hindi ka ba marunong maglaban ng sarili mong damit? Ha? Ang sabi ko, hubarin mo yan! Tama na, buntis si Marie. Buntis. Alam mo, sa susunod na maubusan ka ng damit, hiramin mo yung t-shirt ng kapatid ko. Yung kapatid ko na alam lang yung magparami, ha? Hindi yung ako yung pinipeste nyo! Sakit nyo sa ulo? Parang ang dilim. Hoy, Jessa! Uy! Uy, tumingin ka! Anong ginawa mo kay Marie? Oy. Anong nangyayari sa inyo? Itong napakayabang na hayop nung anak, inaway si Marie ngayon gusto na umuwi sa kanila. O, di ba uwiin mo? O, di ba wala naman siyang kwenta dito? Nagdagdag ka pa ng palamunin dito. Ano mo, yabang mo talaga. Oy, Ang laki lang ng ulo mo. Eh kasi may pagyayabang ako, hindi ka gaya mo. Kung makasalita ka, porket ba ikaw yung gumagastos? Ganyan ka na? Ha? Ganyan pa talaga ang pangit ugali mo? Tumigil na kayo! Ha? Tumigil na kayo! Ano nangyayari dito? Yung patayan? Ha? Oh! Sige! Yan ang gusto niyo, di ba? Oh, yan! Magpatayan kayo! Ugali mo kasi. Ako pa? O bakit? Tumimik ka na nga. Hindi ka kasi marunong gumalang. Huwag ka kasi makikialam. Anak, pakiabot ng itlog, oh. Ito, pasensya na po kayo dun sa kahapon. Hindi na po maulit. Ate, si Tessa nga pala. Ay, hindi pa yata lumalabas ng kwarto eh. Gusto mo gisingin ko, baka may pasok yun ngayon. Pakin na lang, ate. Oh, sandali ah. Jun! Jun, si Dessa wala sa kwarto niya. Ha? Wala na yung mga gamit niya. Sigurado ka? Jun, kalma ka lang. Baka nasa trabaho lang si Dessa. Ano bang mali ang nagawa ko? Bakit naging sutil ang mga anak ko? Jun, mabuti kang ama. Nagpakalayo-layo ka para bigyan mo ng magandang buhay ang mga anak mo. Bigyan mo lang ng espasyo si Dessa. Ama't magkakaayos din kayo. So what's your plan now? I don't know. Hindi ko alam. Basta ang alam ko ngayon, ayoko silang makasama. Ayoko silang makita ever, lalo na yung kapatid ko. Baka walang kwenta. Guys, yung additional bottle of tequila, courtesy of Roger! Yeah! Thanks, Roger! Yeah! So let's stir the bottle now. Woo!
Pa, iba hinanap niyo? Saan yan? Sa kaibigan niya. Halika, samahan mo ako. Sunduin natin ate mo. Eh, bahala kayo dyan. Lalgo mo ng anak ko. Pa, tumigil ka nga! Ano tumigil? Nakakahiya! Nakakahiya. Hindi na ako bata. Alam ko yung ginagawa ko. Alam mo ang ginagawa mo? Kaya nagpapaloko ka sa mga lalaking to? Sino naman? Halika na. Umuwi na tayo. Hindi ako! Umuwi na tayo. Hindi ako uuwi! No! Stay away from me! I'd rather leave alone kaysa makasama ka. Kinaya kong walang ama. So bakit kita kakailanganin ngayon? Palagi na lang si Joel iniisip niyo. Eh paano naman ako? Hindi totoo yan, anak. Pareho lang ang tingin ko sa inyo ni Joel. Hindi. Bakit ng graduation ko, nasan ka? Paingit na ingit ako sa mga kaklase ko na nasa tabi nila yung mga tatay nila. Tapos ako wala, ikaw wala ka. Pati nung debut ko, nasan ka? Di ba wala ka rin? Wala. Nasanay akong wala ka. Nasanay akong walang ama. Tapos ngayon si Joel pa rin pagbibigyan mo? Ako pa rin na masama ngayon? Pa, hindi ka namin kailangan. Kaya umalis ka na. Sorry, anak. Patawarin mo ko. Dok, kamusta po yung tatay ko? It's not good. Ano it's not good? Ano ibig sabihin nun? It's a miracle. Nabali na natamong injury yung pasyente pero... Pero? Nabali lang pala eh. Anong it's a miracle na pinagsasabi mo? Aware po ba kayo sa medical records ng father niyo? Anong medical records pinagsasasabi mo? Your dad has an angle closure glaucoma. Tuluyan nag-drain yung fluids niya sa mata at nag-deteriorate ang kanyang optic nerves. Ibig sabihin, mawawala na siya ng paningin? Kung agad itong nagamot, hindi sana umabot sa ganito. Dok, gawin niyo naman lahat para hindi mabulag yung papa namin. Baka naman may magagawa pa kayo. I'm sorry. May I excuse? Alam mo, hindi ka nag-inarte, tsaka hindi ka naglalayas ng ganyan, hindi mangyayari ito, hindi ma-hospital si tatay. O ba't ako sinisisi mo? O kasalanan ko? Oo. O ba't hindi mo kaya tanungin sarili mo? Ano? Ano mga pinagagagawa mo? Di ba nakabuntis ka? Nagdagdag ka na walang kwenta dito sa bahay na to? Mayos ka sa mga pananalita mo, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ang mag-ingat sa sinasabi mo. Pa sinisisi mo? O so ano? Paano na pag-aalaga kay Papa? Ako mag-aalaga? Paano, dadalhin ko si Papa sa opisina? Oh, alam mo yung nangyari kay Marie, di ba?
O di siyempre, aalagaan ko pa yun. Oh. O, edi damay mo na si Papa sa pag-aalaga mo. Eh, total, di ba, alagaan mo rin yung binuntis mo? Pwede ba? Konting respeto naman sa tatay nyo. Kung tutuusin nga, kayong dalawa ang dapat mag-alaga sa kanya. Alam niyo ang kailangan niya ngayon? Pagmamahal niyo. Oras at atensyon niyo. Hindi niya kailangan yung kagaspangan ng ugali niyo eh. Hindi naman ako parang bola na kailangan magpasa-pasahan pa. Kung pabigat lang ako sa inyo, umalis na lang kayo. Hindi ko kayo kailangan. Kung pabigat lang ako sa inyo, umalis na lang kayo. Hindi ko kayo kailangan. Ano bang akala ninyo? Nagpakasarap ako sa ibang bansa? Akala ba niyo tuwa ako sa tuwing kailangan kong umalis at iwan kayo? 15 taon. 15 taon. Walang araw na hindi ko hinanap ang inyong mga yakap. Sa lahat ng biyahe ko, kayo lang lagi ang iniisip ko. Manibela lang ang katuwang ko halos araw-araw sa ibang bansa. Tiniis ko lahat ang hirap at pangungulila para lang mabigyan kayo ng magandang buhay. Kahit bumibigay na katawan ko, pinipilit ko pa rin gawin ang kailangan gawin. Para pagdating ng panahon na magkikita na kami ulit ng inyong ina, masasabi ko sa kanya, tinupad ko ang aking pangako na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Kaka muna dyan, Tay. Dahan-dahan. Dear Papa, miss na miss ka namin. Alam mo, Papa, nag-honor na naman ako sa class. Sayang wala ka, kaya si Manang Babet ang nagsabit ng medal. Papa, birthday kong susunod na buwan. Sana makarating ka sa birthday ko. Yun ang pinakang magandang gift in the whole world. Love, Jessa. Ate. Ba't tinago mo pala to? Oo, tinago ko to. Ito nagbibigay sa akin ng lakas ng loob tuwing nasa ibang bansa ako. Tuwing binabasa ko to, parang kasama ko na rin kayo. Besa, Joel, lagi kayo nasa puso ko. Sana pagpasensyahan niya ang lahat ng mga pagkukulang kasi. Sana mapatawad niyo ako. Mahal na mahal ko kayo. Sorry po. Sorry. Mababawi ako. Sorry.
Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka na namin. Sorry po. Sorry pa, sorry. Sandali lang. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Nag-review po ako kasi may exam pa ako bukas eh. Nasaan ba si Manang Beth? Namamalengke po. Tapos si Jessa naman ho, busy sa trabaho. Siyempre, maraming ginagawa. Si Marie. Si Marie po, pinabalik ko na po muna sa kanila pa. Kasi, siyempre, di ko siya matutuhan ngayon. Nagtatrabaho ko, tapos graduating pa, tapos... Kailangan mo kong alagaan. Pa, responsibilidad din naman namin bilang anak na alagaan kayong magulang namin. Tsaka, itong ginagawa ko po ngayon, walang-wala po to sa laki ng sakripisyo na ginawa niyo nung kayo yung nagtatrabaho abroad. Anak, lagi mong tatandaan, kahit anong mangyari, pamilya mo nang mauuna. Pinaka-importante yung pamilya. Naintindihan mo ko? Ano ngayon ang balak mo? Pagka-graduate po, tsaka ko po kukunin ulit yung mag-ina ko. Pero sa ngayon, siguro po mas okay talaga muna na matuto muna kami maging responsable na kami-kami lang. Tama yan. Hi! Hey! Siya? Ang dami niya na. Pakain, party! Oo, party. Kakain tayo. Meron tayong kailangang i-celebrate ngayon. Bakit? Ano meron? Hindi kasi nag-present kami kanina sa mga kliyente namin. Tapos na-approve yung campaign namin. Galing Ito, may palabok tayo! Congrats. Tara na yan, dana natin to. sige. Kakain tayo pa. Oo, sige, Madami tayong kakainin ngayon. Sandali lang. Iwan muna namin. Mag-kain lang Oo, kami. magkakain lang kami tayo. Maraming salamat sa inyo. Lang. Tsaka initin ko tong lugaw mo. Lamig na. Hindi na ba ito? Malawig na to. Sige. Ilan pa ba? Nang tuluyang mabulag si June, natauhan ng anak niyang si Joel na ayusin ang sariling buhay, alagaan ng ama at tumayong padre de pamilya. Nagbalik siya sa pag-aaral habang umi-extra bilang call center agent. Napag-isip-isip ni Joel na kailangan niyang maging mabuting ama sa anak nila ng girlfriend niya. Martinez Joel. Pa, narinig niyo yun? Best in thesis. Thank you. Samahan niyo po ako ng award. Sa atin to eh. Ha? Sige. Nang makapagtapos ng mechanical engineering si Joel, sa wakas ay natupad na rin ang pangarap ni June para sa anak. Sa ngayon, ang mga anak at apo ang nagsisilbing liwanag sa buhay ni June. Habang ang mga sakripisyo at pagsisikap ni June noon para sa pamilya ang nagsisilbing gabay ni Joel ngayon kung paano maging isang mabuting ama. Nagpupugay po ang tadhana sa lahat ng dakilang ama, saan mang panig ng mundo, na walang pagod na itinataguyod ang isang mas magandang bukas para sa kanilang pamilya. Happy Father's Day po, mga kapuso. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Mapit ka lang sa iyong